Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. We're gathered here tonight to thank you for the life and legacy of Nanay Tinding. Alalahanin po natin na si Nanay Tinding po ay umalis, but she's still in the Lord. And siya po ay nasa piling na ng ating Panginoon. Hayaan niyo pong basahin ko ang sinasabi sa Biblia sa Psalms 116 verses 15 to 19. Precious in the sight of the Lord is the death of His saints. O Lord, truly I am your servant. I am your servant, the son of your maidservant. You have freed me from my chains. I will sacrifice a thank offering to you and call on the name of the Lord. I will fulfill my vows to the Lord in the presence of all His people, in the courts of the house of the Lord. In your midst, O Jerusalem, praise the Lord. Good evening po sa ating lahat. So, tumayo po tayong lahat at simulan natin ang ating service ng may pag-aawitan sa ating Panginoon. So, sabi po sa Psalms 119 na ang katapatan daw ng Diyos ay nananatili sa lahat ng salinlahi at nilarawan din yung ang ating Panginoon sa Book of Hebrews na Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. And ganun ang katapatan ng ating Panginoon sa ating buhay, ang kabutihan niya sa life natin na maging anuman ang panahon, maging masaya man, malakas man tayo sa panahon na yon, maging sa panahon ng kasakitan, panahon ng pagdadalamhati, ay ganun pa rin, hindi nawawala, hindi nagbabago ang katapatan at kabutihan ng ating Panginoon. Kaya ngayong gabi po sa ating pag-alala sa life ng Nanay Tinding ay nawa ay makita natin ang at i-celebrate natin ang katapatan ng kabutihan ng Panginoon sa life ng ating Nanay Tinding, na lahat ng nandito, di ba, ay patuloy na maalala na oo nga, na napakabuti nga at tapat ng ating Panginoon sa ating buhay. Kaya dapat lang natin siyang purihin at awitan.
Tayo po'y manalangin. Dear Lord, marami pong salamat sa buhay na pinagkaloob mo po sa amin. And we thank you, Lord, that life is eternal. Panginoon, sa gabi pong ito, nilalapit po namin sa iyo ang pamilya Mariano. Comfort mo po sila, Panginoon. Give them, Lord, the needs na kanila pong mga gagamitin, kakailanganin, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang manguna sa kanilang buhay sa mga oras na ito, Panginoon, na sila po ay nasa kapanahunan ng morning, Panginoon. Bigyan mo po sila ng katatagan, aliwin mo po sila, Panginoon. Ikaw nawa, Panginoon, ang tunay na Diyos na lahat ng bagay ay iyong pinoprovide sa iyong mga anak. Turuan mo po kami, Panginoon, na maunawaan namin ang lahat ng mga bagay-bagay, Panginoon. Kung ano po, Panginoon, ang layunin mo sa bawat isa, Panginoon, ikaw po, Lord, ang siyang kalooban mo, Panginoon, ang siyang masusunod, Panginoon. Turuan mo po kami, Lord, bigyan mo po kami ng kalakasan, provide mo, Panginoon, ang aming mga pangangailangan. Teach us, O Lord, lead us, and empower us. In the name of the Lord Jesus Christ. This we ask and we pray in Jesus' name. Amen. Ang paksa po na ating mapapakinggan ngayong gabi ay isa sa pinakaiiwasan na usapin na ayaw buksan ng marami sa atin at natatakot tayo kapag pinag-uusapan po ito. Lalong higit kung hindi pa tayo handa at ayaw muna nating isipin ang patungkol sa kamatayan. Napili ko po ang talakayin itong topic na ito ngayong gabi dahil hindi po maitatanggi ang katotohanan ng kamatayan. Nasa harapan po natin. Gusto ko sanang sabihin, buhay na patotoo. Ngunit, it's a living testimony, it's a true testimony that death is really true. Maaari ring mangyari sa isa sa atin kung alam natin na hindi natin kayang iwasan itong bagay na ito, which is ang kamatayan. Ang kamatayan ay hindi mo kayang takasan. Kahit na anong gawin nating healthy living, we will only reach a certain age and we will not live forever. Alam niyo po, mayroong isang sementeryo na malapit po sa atin at mayroon pong isang tarpaulin na parang ads ng sementeryo. Ang ayaw pong mabasa ng mga tao at takot na takot sila kapag ito ay kanilang nakikita. Ito po ang nakasulat sa tarpaulin, sa bungad ng sementeryo. Sabi niya, ako ngayon, ikaw bukas. Okay? Parang sinasabi na yung mga namatay doon, sila ay nandoon ngayon, pero bukas, maaring isa sa mga nagbabasa ay maari ring kunin o maaring mapunta doon sa libingan. Ibig sabihin, hindi tayo nakakasiguro na bukas buhay pa tayo. Tama po ba? Sino po dito ang nakakasiguro bukas buhay pa siya? Wala po. Life is so uncertain, but death is certain. Hindi natin alam kung buhay pa tayo bukas, pero alam natin darating tayo sa kamatayan. Hindi tayo habang buhay nandito sa lupa. Kung hindi natin alam kung bukas buhay pa tayo, ang tanong, naghanda ka na ba? Napaghandaan mo na ba yung kamatayan? Ready ka na bang mamatay? Hindi po ako ahente ng St. Peter, kaya hindi ko po kayo aalokin. Hindi rin ako nag-aalok ng life insurance. Pero kung paanong pinaghahandaan natin yung paglalagakan ng ating pisikal na katawan, hindi ba dapat paghandaan din natin yung paglalagakan o yung patutunguhan ng ating kaluluwa? Ano ba ang sinasabi ng Biblia patungkol sa ikalawang buhay?
Handa ka na rin kayang humarap sa Panginoon pagdating ng kanyang paghahatol, pagkatapos ng ating kamatayan? Let me ask you a hypothetical question. A very simple question that I would like you to answer. Kapag binawian ka ng buhay, saan ka pupunta? Kapag ikaw ay namatay, saan pupunta ang iyong kaluluwa? Natanong na ba natin sa ating sarili? Kapag tayo namatay, saan tayo pupunta? Ikaw ba ay sasapiling ng Diyos o mapupunta ang iyong kaluluwa sa impyerno o lugar ng paghihirap? Saan pupunta ang iyong kaluluwa pag ikaw ay namatay? Marahil ang mga sagot ng ilan sa atin, mahirap pong sagutin yan, Pastor, lalonggit bata pa ako, malakas pa ako, ayoko munang isipin kung saan ako pupunta. Buhay pa tayo, Pastor, hindi po man natin malalaman yan. Kailangan siguro mamatay muna tayo para malaman natin kung saan tayo pupunta. What if namatay ka? Sa impyerno ka pumunta. Ano yun, tatanggapin mo na lang? Hindi ba dapat natin malaman para at least mapaghandaan natin? Kaya nga, ang Biblia ay naisulat upang maghanda tayo habang tayo'y nabubuhay pa. Kasi pag tayo namatay na, hindi na tayo makakapaghanda. Kung ano yung ating daratnan, kung ano yung ating pupuntahan, yun na yun. So hindi matalinong katwiran na sabihin na buhay pa tayo. Hindi po tama ang pangangatwiran na sabihin na buhay pa ako or mata pa ako. Totoo ba na hindi natin kayang malaman kahit buhay tayo? O ayaw lang nating alamin kasi natatakot tayong malaman ng katotohanan? Maari yung sagot sa atin, no? Pastor, ako po, sa langit ako pupunta. Bakit? Kasi nag-church po ako. Nagpe-pray po ako, lagi po akong umati ng gawain, nagbabasa ako ng Bible, relihiyoso ako, so I think sa langit ako pupunta. Yan yung palagay mo. Yan yung tingin mo sa sarili mo. That is your bias evaluation of yourself. Always remember that our bias evaluation of ourselves does not mean that is a judgment of God. Yung tingin natin sa ating sarili, mayroon yung bias. Kumbaga, pinapaboran mo yung tingin mo sa sarili mo. Pero ano ba ang tingin ng Panginoon sa atin? Lalo higit kapag mag-isa ka na. Maari ang sagot ng ilan sa atin, no? Ako, Pastor, imposible ako mapunta sa langit. Kasi marami akong kasalanan. Sa tingin ko, ang hatol ng Diyos sa akin ay kaparusahan sa napakaraming kasalanan na aking ginawa. Alam niyo po, sa tatlong sumagot, hindi ko alam, maaring sa langit, at ako sa impyerno pupunta. Alam niyo po kung sino ang may pag-asang mapunta sa langit? Yung nagsabing sa impyerno siya pupunta. Kasi nakita niya yung kanyang kasalanan. At alam niya ng paghahatol ng Diyos ay matuwid. Siya na nagsasabing wala akong pag-asa, siya yung totoong may pag-asa. Lalo higit kung mapapakinggan niya ang mabuting balita. Tatlong sagot, hindi ko alam, ayoko munang isipin, saka na kapag namatay na ako. Kaso hindi mo alam kung kailan mangyayari yun at hindi mo alam kung saan ka pupunta. Ikalawa, sa tingin ko sa impyerno, sa langit, dahil mabuti naman ako, yan ang tingin mo sa sarili mo. Ako sa impyerno dahil masama akong tao. 0% chance na mapunta ako sa langit o ang katulad ko. Lahat ng ito ay personal na opinyon na maaring totoo, maaring hindi. Pero pagdating sa katotohanan, isa lamang po ang ating paniniwalaan. Ang sinasabi ng Biblia. Ako po naniniwala, hindi yung kinagis ng turo ang magsasabi sa atin na yun ang totoo. Hindi porke yun ang kinagisnan, tanggapin mo na as truth. Hindi lahat po ng kinagisnan ay katotohanan. Hindi rin yung personal knowledge natin na magsasabi na ito yung totoo dahil ito yung naisip ko. Tandaan natin, hindi sa lahat ng pagkakataon tama tayo. Kung meron tayong pagbabatayan ng katotohanan, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Dahil ito mismo ang sinabi ng Diyos.
At ang Diyos ay katotohanan. Hindi siya nagsisinungaling. Wala siyang sinabi na hindi totoo. So kung meron kang sasandalan, meron kang pananaligan, meron kang pagtitiwalaan pagdating sa buhay na ito, ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Isang quotation or acronym ang aking nabasa patungkol sa ibig sabihin ng Bible. Ang sabi niya, Bible is this: basic instruction before leaving earth. Bible. Basic instruction before leaving earth. So bago mo lisanin ang mundo, iniwan sa atin ang salita ng Diyos para iyong maging gabay kung ano ang paghahanda na gagawin mo. Basahin po natin ang ating teksto ngayong gabi na matatagpuan sa Hebreo 27 hanggang 28. Dalawang verses na punong-puno ng katotohanan at nawa lahat tayo, o ilan sa atin, ay mabago ang ating pananaw kung ito'y mali. Verse 27. Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghukom. Ilang beses mamamatay ang isang tao? Hindi ka pwedeng bumalik. Kaya hindi totoo yung reincarnation na kapag namatay ka, pwede kang bumalik, depende sa kung anong pinamuhay mo. Sabi rito, minsan lang ang kamatayan, isang beses lang. Dahil isang lang ang binigay sa atin ng Diyos na buhay, therefore isa lang ang ating bala na hindi natin pwedeng imintis. Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Verse 28. Gayon din naman, si Kristo'y minsan lamang inihandog. Ilang beses namatay ang Panginoon? Isa. Minsan lamang inihandog upang pawi ng mga kasalanan ng mga tao, siya'y muling darating, hindi upang muling ihandog dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Anong ibig sabihin ng verse na ito? Malinaw, verse 27. Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay. Ibig sabihin that death is a divine appointment. Ang kamatayan ay nakatakda. Sino ang nagtakda? Sino ang nag-schedule? Sino ang nag-set ng appointment ng kamatayan natin? Kung sino yung nagbigay. Hindi ikaw ang magtatakda kung kailan ka mamamatay. Ang Diyos ang magtatakda dahil siya yung nagbigay ng buhay. At kapag yun ang nakatakda sa kanyang timetable, hindi ka pwedeng umangal, Lord, pwedeng mag-extend pa ako ng 3 years? Kasi marami pa akong gustong gawin. Hindi ko pa nakikita yung apo ko. Hindi ko pa nakikita makagraduate yung aking anak. Pwede ba maka-extend ako ng kahit man lang 5 taon? If our time is up, then our time is up. Because death is a divine appointment. Ayaw man natin o gustuin man natin, ang kamatayan ay tinakda ng Diyos. Si Nanay Tinding, nung siya ay nag-celebrate ng kanyang birthday, siguro ilang taon, 2 o 1 taon nakaraan, ang sabi niya, gusto niya nang mamatay. Yun ang gusto niya. Pero hindi pa gusto ng Diyos sa kanya. At ito yung itinakdang panahon ng Panginoon. Meron naman, ayaw pang mamatay dahil bata pa sila. Pero sila ay namatay dahil yun ang tinakda ng Diyos. Again, death is a divine appointment. Mayaman, mahirap, malusog, may sakit, bata, matanda, walang pinipili ang kamatayan. Pag pumunta ka sa sementeryo, iba't ibang size ng nicho ang iyong makikita. Ibig sabihin, across ages ang kamatayan. May mayaman, mayroong patong-patong na may hirap, pero lahat sila ay dinapuan ng kamatayan. Lahat po tayo ay saklaw ng kamatayan. Hindi yung pwedeng sabihin, hindi tatalab sa akin yan. Life has an ending. Ang buhay ay may katapusan. Bakit? Because this is the consequence of sin of our foreparents. Ito ay dahil sa nagkasalang ating mga unang magulang. Alam niyo po ba ang orihinal na disenyo ng Panginoon nung nilikha sina Eva at Adan ay sila ay mabuhay ng walang hanggan. Yun ang disenyo ng Panginoon.
wala pa sa kanilang kaisipan kung ano ang kamatayan. Pero nung nagbigay ng utos ang Diyos sa kanila, huwag niyong kakainin ang bunga na nakakalam na mabuti at masama. Kapag kinain niyo yan, mamamatay kayo. So hindi nila kung paano ang mamatay. Then sila'y tinukso ng kaaway. At anong ginawa nila? Kinain nila ang bunga na nakakaalam ng mabuti at masama. Nung kanila bang kinain, agad ba silang namatay? Hindi, nagkaanak pa sila eh. Si Cain at si Abel. Pinalayas pa sila. Pero ibig bang sabihin, nagsinungaling ang Diyos sa mamamatay kayo? No. Alam niyo po, ang ibig sabihin ng kamatayan ay pagkakahiwalay. Namatay sila that time dahil nahiwalay sila sa Diyos. Pinalaya sila sa Hardin ng Eden, nawala yung relasyon nila sa Diyos. Ang tawag natin doon ay spiritual death o kamatayang spiritual. Kaya lahat ng kanilang ipapanganak ay patay spiritually. In a sense, lahat ng ipapanganak nila Eva at Adan ay makasalanan. Kayo po ba hindi pa nagkasala sa tanang buhay po ninyo? O araw-araw tayong nagkakasala? Minsan kahit ayaw natin magkasala, nagkakasala pa rin tayo kasi parang masarap ang kasalanan. Dahil nga nabago yung ating kalikasan. Nilikha ng Diyos ang tao na banal. Pero nung sila'y nagkasala, sila'y naging makasalanan. Ganon din po tayo na ipinanganak. Lahat po tayo nang galing kina Eva at Adan. Kaya lahat tayo nagkasala. Kaya ang bata, kahit hindi mo turo ang magmura, magmumura. Hindi mo turo ang mangupit, mangungupit. Hindi mo turo ang magsinungaling, magsisinungaling. Naniniwala po ba kayo na lahat ng tao ay sinungaling? Kapag tinanong ka, sino dito ang hindi sinungaling? Pag nagtaas ka ng kamay, sinungaling ka talaga. Dahil lahat tayo ay sinungaling. Ito man ay white lies, ito man ay evil lies, ito ay kasinungalingan at ito ay pandaraya. So, ang kamatayan ay pumasok sa atin nung nagkasala ang unang mga magulang natin. Kaya naririto si Nanay Tinding, ito ay epekto ng kasalanan sa buhay natin. Lahat tayo ay namatay, nahiwalay sa Diyos. At yung ikalawang kamatayan o yung ikalawang uri ng kamatayan is physical death. Ano yung physical death? Nahiwalay ang kaluluwa sa katawang lupa. At ikatlong kamatayan ay ang eternal death. Nahiwalay yung kaluluwa sa Diyos. Ibig sabihin, nasa impyerno. Death is a divine appointment. Kaya nilagyan ng Diyos ng ending ang buhay ng tao dahil siya ay makasalanan. Upang mapagtanto niya sa kanyang buhay ng kanyang mga ginagawang kasalanan at makita niya na merong hangganan na aking buhay, hindi pwedeng gawin ko ang lahat ng gusto ko. Darating ang panahon, ipagsusulit ko ang lahat ng ginagawa kong kasalanan. So number one truth, do we agree that death is appointment? Tinatanggap ba natin yung sinabi ng Biblia na ang Diyos ang nagtakda ng kamatayan na hindi mo kayang takasan sa buhay mo? Kailan ang itinakda niya? Yun ang mahirap sagutin. Hindi natin alam. Kasi kung alam natin, hindi tayo maghahanda ngayon. Para yang magnanakaw. Kung alam mong darating ang magnanakaw bukas, ano gagawin mo? Maghahanda ka. Aayusin mo yung kandado, kung ano man may sira sa pinto at bintana, ayusin mo. Pero kung ang magnanakaw nagsabi sa iyo, darating pa ako dyan next week pa. So hindi ka muna magsasara. Di ba? Hindi mo na ayusin ang lahat. Ganon din ang kamatayan. Kung sasabihin ng Diyos sa atin, o ikaw, Lito, ang buhay na itinakda ko sa iyo, ang kamatayan mo, mamamatay ka 70 years old. So anong gagawin ni Lito? 40 years old pa lang ako. Haba, gagawin ko na kung anong gusto ko. Pagdating ko ng 69, doon ako magsisisi. Doon ako lalapit sa Panginoon. Kaya hindi ibinigay sa atin ng Diyos, hindi pinaalam sa atin ng Diyos kung kailan tayo mamamatay upang maghanda tayo ngayon pa lang. At hindi natin gawin kung ano yung gusto nating gawin. Again, death is a divine appointment. God scheduled our time of death. Second, next kapatid. Sabi diyan, itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, upang mapagtanto niya sa kanyang buhay ng kanyang mga ginagawang kasalanan at makita niya na merong hangganan na aking buhay, hindi pwedeng gawin ko ang lahat ng gusto ko. Darating ang panahon, ipagsusulit ko ang lahat ng ginagawa kong kasalanan. So number one,
At pagkatapos ng kamatayan, ano po yung next na event ng buhay natin? Pagkatapos ng kamatayan, ano po yung haharapin natin? Pagkatapos ito ay ang paghukom. Napakahirap harapin. Ikaw nga lang, humarap ka sa barangay na may nagreklamo sa'yo, parang mahirap na. Pag may kaso ka pa, haharap ka sa hukuman, mahirap na. Pero pagdating natin sa paghuhukom, pag umarap tayo sa hukuman, pag umarap tayo sa Diyos, ano kaya sa tingin nyo ang hahatol sa atin? Sasabihin kaya niya sa atin, okay, ikaw ay inosente, wala kang kasalanan, pumasok ka ngayon sa aking kaharian. O ang magiging hatol sa atin ng Diyos, nagkasala. Dapat managot. Maaring sabihin mo, Panginoon, yes, nagkasala ako sa'yo, pero naging mabuti naman akong tao. Nagkasala ako sa'yo, pero naging mabuti akong asawa. Yes, Panginoon, nagkasala, pero nagsisimba naman ako. Halimbawa, isang rapist, ang kaso niya rape. At sabi ng judge, nagkasala. Sabi ng rapist, wait, wag mo akong ikulong. Bakit? Mabuti naman akong tao. Nag-aabuli ako sa simbahan. Sa tingin nyo, pwede siyang ma-acquit sa kanyang kasong rape dahil nag-aabuli siya sa simbahan? Can a good work make you innocent? No. Sabihin natin na totoo, na mabuti kang anak, does it make you innocent with other sins that you have committed? Sapat na ba yun na sabihin mo na dapat kang i-deklarang inosente at patawarin ng Panginoon kasi meron kang ginawang mabuti? No. Okay yung mabuti. Pero ang tanong, wala ka bang ginawang kasalanan? Hindi mo pwedeng panakip butas ang ginawa mong kabutihan. Ang kasalanan niya, kasalanan na dapat nating pagbayaran. Kasi yun ang isipan natin eh. Di ba? Pag gumawa tayo ng mabuti, matatakpan yung kasalanan natin. Ang tanong, maging honest tayo. Ilang kabutihan ang ginawa mo sa araw na ito at ang ilang kasalanan ang ginawa mo? Ano ang mas marami? Mas marami ang kasalanan. Nababaon at nababaon tayo sa utang. So pag umarap tayo sa hukuman ng Diyos at mamatay tayo ngayon, mamarap tayo sa kanyang hukuman, ano magiging hatol sa atin? Guilty or not guilty? Ayaw man natin sagutin, but the judgment of God to us is guilty. And we know that we are guilty. Kahit nasabihin mo, hindi ako guilty. It doesn't make you not guilty because God is a righteous judge. Wala siyang kinikilingan. Alam niya ang lahat. Alam niya ang buong kwento. Alam niya ang istorya. Alam niya kahit walang taong nakakita. Nakita tayo ng Diyos na nagkasala tayo sa Kanya. Death is a divine appointment. And after our death, we will face God for judgment. But the problem is this. If we face God, we are guilty. That's really a bad news. That's really a sad news. But that's the truth. But wait. Before you lose hope, bago ka mawalan ng pag-asa, meron akong nais sabihin na magbibigay sa atin ng pag-asa. Yung susunod na talata ng binasa natin, verse 27, yung susunod na talata, kapatid, balikan mo yung first slide na lang. Yung first slide, yung marami, yan. Yung unang talata, itinakda sa mga taong mamatay na minsan, bad news, mamamatay tayo. Pagkatapos ito ay paghuhukom, another bad news, huhusgahan tayo. Alam natin na guilty tayo. Verse 28, gayon din naman, minsanang inihandog si Kristo upang pasanin ang kasalanan ng marami. Magpapakita siya sa ikalawang pagkakataon. Hindi na upang pasanin ang kasalanan, kundi upang iligtas ang mga sabik na naghihintay sa Kanya.
mamamatay tayo, harap tayo sa Panginoon sa paghahatol, pero meron kang pag-asa. Meron kang pag-asang maabsuelto. Si Kristo ay namatay para pasanin yung ating mga kasalanan. Kung bakit ibinigay ni Kristo ang kanyang buhay sa krus, pwede naman niyang hindi gawin. Makapangyarihan siya, pwede naman siyang umalis. Pero bakit willingly ibinigay niya yung kanyang buhay? Dahil naaawa sa atin ng Diyos at ayaw niya tayong parusahan. Ito lang yung pag-asa natin upang makaalis tayo sa paghahatol at hindi tayo parusahan kapag hinatulan tayo. Ano po yung pag-asa natin? Walang iba kundi si Kristo. Hindi mo pwedeng asahan yung mga bagay na ginagawa mo dahil makasalanan ka. Ang tangi mo lang aasahan sa buhay na ito ay walang iba kundi yung ginawa ni Kristo sa krus. Yung kanyang pagkapako sa krus ay parang sinasabi sa iyo, ano man ang pangalan mo, Juan, Pedro, Lito, Junior, Carlos, ibinibigay ko ang aking buhay sa krus para alisin ang iyong kasalanan. Ako na ang kukuha ng parusa na dapat sana sa iyo. Kung ikaw ang pinagsasabihan nun, anong gagawin mo? Wala kang ibang gagawin kundi magpasalamat, tanggapin, at paniwalaan yung kanyang ginawa. Parang sinasabi ng Panginoon, Juan, Lito, Carlos, Danilo, naniniwala ka ba na kaya kitang tubusin sa iyong kasalanan? Sasabihin mo ba, hindi ako naniniwala? O sasabihin mo, naniniwala po ako na kaya niyong tubusin ang aking kasalanan. Kung naniniwala ka na kayang tubusin ni Kristo ang iyong kasalanan, therefore, ang sabi niya, pinawi niya, tinubos niya na ang iyong kasalanan sa krus. Your gate pass to heaven is not your religion. It is not your good works. It is not your goodness. Your gate pass to heaven is Jesus Christ. Yung mga taong sumampalataya at tumanggap kay Kristo, sila lamang ang makakapasok sa kaharian ng langit. Dahil siya lamang ang ibinigay ng Diyos para mapatawad ang ating mga kasalanan. Para makapasok ang isang tao sa kalangitan, kailangan wala siyang kasalanan. Pastor, paano yun? Paano ko makakapasok sa kalangitan kung meron akong kasalanan? Ang sabi niyo, kailangan pumasok ang makakapasok lamang sa kalangitan, yung walang kasalanan. That's true. Paano mawawala ang kasalanan natin? Ibibigay natin kay Kristo. At si Kristo ang aako ng lahat ng ating kasalanan. At yung kabutihan, yung katuwiran, yung righteousness ni Christ, yun yung ibibigay sa atin. Kaya pagdating natin sa langit, hindi na makikita ng Diyos Ama yung kasalanang nagawa natin, kundi ang makikita niya yung ginawa ni Kristo sa krus. Yung katuwiran ni Jesus Christ, yung holiness ni Jesus Christ ay ibinigay sa iyo at yung kasalanan mo ay kinuha na ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. Kaya mapapatawad na tayo sa kasalanan na meron tayo. May sinabi ang Panginoon. Darating ang panahon na mayroong magsasabi, pagdating ng huling panahon, pagdating ng pag-uuko, mayroong magsasabi, Panginoon, nangaral kami. Panginoon, ginawa namin to sa pangalan mo. Panginoon, nagpalayas kami ng demonyo. Lahat ginawa nila. Kaya papasukin mo kami sa inyong kaharian. Ang sabi ng Panginoon sa kanila, wow, very good. Hindi. Ang sabi ng Panginoon, hindi ko kayo nakikilala. Kasi pagdating po sa langit, hindi natin pwede ipangalandakan yung mga bagay na ginawa natin. Dahil lahat ng iyan ay basura lamang. At hindi makakaabot sa standard na ibinigay ng Diyos. Sino sa tingin yung papasukin ng Diyos? Yung mga taong nagsasabing, Panginoon, mabuti ako? O yung taong nagsasabing, Panginoon,
makasalanan po ako. Patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Sino sa tingin niyo ang makakapasok sa kaharian ng langit? Yung taong iniisip niya na siya'y mabuti o yung taong naniniwala na siya'y makasalanan at maliban sumampalataya siya kay Kristo, hindi siya makakapasok sa kaharian ng langit. Merong isang masamang tao na nakapasok sa kaharian ng langit. Kung naalala niyo ng pinako ang Panginoong Yesus. Sino po mga kasama ng Panginoon nung siya'y pinako? Ilan po silang napako? 3. Traditionally and biblically speaking, yung 2 kasama niya po ay makasalanan. Maaring magnanakaw, tulisan, hindi natin alam kung anong kaso. Kung bakit sila napako dahil sa kanilang kasalanan. Because ang crucifixion is death penalty. Death penalty during their time. And Jesus Christ was crucified on the cross even though he does not have sin. But he was framed up. Na ginagawa niya lang yung mga kwento, nag-iimbento lang siya that he is not the Son of God. And he was crucified. Now going back sa 2 nakapako. Yung isa ay hindi naniwala sa kanya, ngunit yung isa, ito ang sinabi. Panginoon, for the first time in his life, tinawag niya si Jesus Christ na Panginoon. Panginoon, pag naghari po kayo, isama niyo po ako sa inyong kaharian. Ano ang tono ng kanyang pananalita? Isa ba tong pagmamalaki o isang pakikiusap at pagmamakaawa? Panginoon, pag naghari po kayo, isama niyo po ako sa inyong kaharian. At ano ang tugon ni Jesus Christ sa kanya? Sa kabila ng kanyang kasalanan, sa kabila ng kanyang kasamaan, dahil sa kanyang pagmamakaawa at pananampalataya at pagtitiwala kay Jesus, ang sabi ng Panginoon doon sa magnanakaw na yun, ngayon din, isasama kita sa aking paraiso. Buhay pa siya at alam niya na makakasama siya sa paraiso. Hindi dahil mabuti siya, magnanakaw siya. Kundi dahil naawa si Kristo sa kanya at sumampalataya siya kay Jesus. Gayon din ang aming pinananampalatayaan. Ang pananampalataya ng lokal na iglesia nito ay hindi dahil sa mabubuti naming gawa kung bakit kami makakapasok sa kaharian ng langit. Hindi namin pwedeng ipagmayabang sa Panginoon yung mga bagay na nagawa namin. Kung bakit makakapasok kami sa kaharian ng langit? Dahil naawa ang Diyos sa amin at sumampalataya kami kay Jesus na namatay sa krus upang akuin ang aming mga kasalanan. Kami rin ay guilty, but we are forgiven. All of us are guilty. But are we forgiven or we are not forgiven? We are forgiven if we will believe in the Lord Jesus Christ. We will not be forgiven. We will remain under judgment, under God's wrath, if we will not believe in the Lord Jesus Christ. Ang sabi sa John 3:17-18, ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi na mapapahamak, ngunit ang hindi sumampalataya sa Kanya ay hinatulan na ng kapahamakan dahil hindi sila naniwala sa anak ng Diyos. If you will believe in the Lord Jesus Christ, Romans 8:1, ang sabi niya, at ang sino mang nakipag-isa sa Panginoong Yesus ay hindi na hahatulang maparusahan. Why? Kasi si Kristo na ang umako ng parusa na dapat sana ay sa Kanya, sa atin. So the question tonight is this. Do you believe in the Lord Jesus Christ? Do you accept that He is your only hope? Naniniwala ka ba na siya lang pag-asa mo? Naniniwala ka ba na yung ginawa niya sa krus, sapat na yon upang mabayaran ang lahat ng iyong kasalanan at mapatawad ka, matubos ka sa iyong mga kasalanan? Pinaniniwalaan mo ba yon? Kung pinaniniwalaan niyo po yon, ang sabi ng Biblia, kayo ay meron ng buhay na walang hanggan.
Niregaluhan ka ng Panginoon ng buhay na walang hanggan kahit hindi ka karapat-dapat dahil pinaniwalaan mo ang ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Death is a divine appointment. Judgment is inescapable. Hindi natin matatakasan. But ngayon pa lang, pinapaalalahanan ko na po kayo that if you will not believe in the Lord Jesus Christ, you will remain hopeless. Why? Because our only hope is only the Lord Jesus Christ. What He has done on the cross. What He has done on the cross is enough for us to forgive our sins, to take away our sins. It's enough for us to be acquitted in the coming wrath. Yung paghatol ng kaparusahan ng Diyos. Pero kung hindi natin tatanggapin si Kristo, mananatili tayo sa kahatulan. Dahil yung kaisa-isang anak na ibinigay para sa atin ay ating tinanggihan. Do you believe in the Lord Jesus Christ? Can I hear an amen if you believe in the Lord Jesus Christ? So I hope and pray na makakatulog tayo ng mahimbing. Dahil hindi natin alam kung kailan darating ang kamatayan. Pero kung dumating man ang kamatayan, hindi ka na dapat matakot mamatay. Bakit? Kasi tinubos na yung mga kasalanan mo. Pag umarap ka sa paghahatol, hindi ka nahatulang maparusahan. Kasi kinuha na ng Panginoon ang parusa na dapat sana ay sa'yo. Our only hope is in the Lord Jesus Christ. Si Kristo ay minsan lamang inihandog upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya'y muling darating upang muling ihandog, hindi upang muling ihandog dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Ang ibig sabihin, kung hindi mo tatanggapin ang Panginoong Jesus, at datnan ka ng kamatayan o kaya ng Kanyang pagdating, wala ka ng pagkakataon pa na tumanggap sa Kanya. Ito ang oras na dapat tanggapin mo siya sa iyong puso. At kung ipagpapaliban mo, paano ka nakakasiguro na bukas buhay ka pa? Paano ka nakakasiguro na bukas hindi pa darating ang Panginoon? Now is the time that we must surrender our lives to Jesus Christ. We must repent from our sins and believe in the Lord Jesus Christ. That's the only way. Let's come to the Lord in prayer. Dakilang Diyos na aming Ama at makapangyarihan sa lahat, tunay nga po na nasa aming harapan ang katotohanan na ang kamatayan ay totoo, na ang kamatayan ay magaganap, na ang kamatayan ay isang appointment itinakda ninyo sa aming mga buhay. Hindi namin alam kung kailan. Ikaw lamang ang nakakaalam nito, Panginoon, dahil ikaw ang nagtakda. Ngunit hindi po dito natatapos, Panginoon, ang buhay ng tao. Dahil mayroong ikalawang buhay na aming haharapin. Mayroong paghahatol na aming pagdadaanan. At kung hindi namin isusuko ang aming buhay sa Panginoong Hesus, kung hindi namin siya sasampalatayaan, kung hindi namin siya tatanggapin bilang Panginoong tagapagligtas, mananatili kami sa kaparusahan. Dahil siya na namatay sa krus, na umako ng parusa, ay hindi namin pinagtiwalaan, hindi namin tinanggap. Ngunit sa mga taong naniwala na ikaw ay sapat na, o Panginoong Hesus, sa mga taong nagsisi at tumalikod sa kanilang mga kasalanan at sumampalataya sa iyong ginawa sa krus. Ang sabi mo sa inyong salita,
kami po ay meron ng buhay na walang hanggan. Hindi na po kami mapaparusahan sapagkat inako mo na ang kaparusahan na dapat sana ay sa amin. Ama, dalangin ko po ngayong gabi na ang mga taong nagsabi na sila'y sumasampalataya sa inyo ay hindi lamang po sa bibig nila nagmula, kundi ito ay mula sa kanilang mga puso. Na ang pananampalataya na kanilang binanggit at pagtitiwala sa Panginoon ay tunay. Hindi lamang isang salita, kundi makikita rin sa gawa. Dalangin ko, Panginoon, na patuloy na kayo ang manguna sa kanilang mga buhay at nawa, O Diyos, ay makilala ka pa po nila sa mas malalim pang kaparaanan. Naway makasama namin silang muli, Panginoon, sa mga susunod na gawain o panambahan sa iglesyang ito dahil dito nila napakinggan ang tunay na aral ng mabuting balita. Maraming salamat po, O Diyos. Tunay nga po na hindi aksidente ang oras na ito. Ito ang iyong tinakda upang ang mga tao ay makapakinig ng inyong banal na salita. At malaman po namin ang plano po ninyo pagdating sa kamatayan at pagdating sa ikalawang buhay. Maraming salamat po, Ama. Sa inyo po namin itinataas ang panalangin ito na mayroong papuri at pasasalamat sa tanging pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas at lahat ng tumanggap sa Panginoon at sumasampalataya sa Kanya ay magsabi ng Amen. Sige po, tayo po tayong lahat. So, tulad nga po ng sinabi ng ating pastor dito, na totoo, sigurado ang kamatayan. Lahat tayo ay darating doon sa punto na yun. Pero meron ding isang assurance na binigay, na kasiguraduhan na binigay sa atin na kung tatanggapin natin ang Panginoong Hesukristo ay ayun, meron tayo nung kasiguruhan ng buhay na walang hanggan ng kaligtasan. Sinabi ng Panginoong Hesukristo, Jesus Christ, sa John chapter 15, na wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. At kahit anong pagpapagalingan natin, na kahit anong gawin natin mabuti, kung wala ang Panginoong Hesukristo sa ating buhay, walang kwenta lahat ng iyon. At nawa ay sa ating buhay ay ang maging nais natin, ang naisin natin ay patuloy tayong kung wala pa si Kristo sa ating buhay ay makasama natin siya, pumasok siya sa buhay natin. At kung meron na, habang tayo ay naghihintay at sa kanyang na makapiling ang Panginoon, naisin natin na manatili sa presensya, sa lilim ng Panginoon. Dahil sa presensya ng Panginoon ay may kasapatan, may kagalakan at may comfort. And kaya patuloy nating awitan ng ating Panginoon.
nagpapaunawa sa amin, Panginoon, na may malaking bagay sa aming buhay ang dapat naming paghandaan. At yun ay walang iba kundi ang kamatayan, Panginoon. Na kung ang kamatayan na ito ay darating sa aming buhay at wala kaming anumang relasyon sa iyo, alam po namin na ang buhay na ito ay hahantong sa kapahamakan. Maraming salamat dahil naririyan ang iyong salita upang ipaalala sa amin na merong kaparaanan, Panginoon, upang maligtas kami sa tiyak na kapahamakan. At yung ay walang iba kundi ang iyong anak na si Kristo Jesus na nagbigay ng kanyang buhay bilang sakripisyo upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At tanggapin siya, Panginoon, bilang Panginoon ang tagapagligtas sa kanyang buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito. Samahan niyo po kami. Ngayon din ay patuloy mong gamitin ang oras na ito upang mabigyan ng kapurihan at kadakilaan ng iyong buhay at pagiging Panginoon sa amin sa pamagitan, Panginoon, ng buhay na inyo pong pinagkatiwala sa aming Nanay Tinding at alalahanin namin, Panginoon, ang ginawa mo sa kanyang buhay. Maraming salamat. Pinupuri ka namin, dinadakila. Ito pong aming dalangin sa pangalan po namin, Panginoong Yesus. Amen at amen. Sige po, tayo po ay makakaupo na at dito po natatapos ang gawain po natin ngayong gabi.